Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ang unang semifinals ni Stephen Holt sa kanyang buong PBA career. At dahil dyan, ito ang kanyang mga sinabi. At sa second game naman, Alex Stockton, ito ang kanyang sinabi matapos ang dramatikong panalo ng Converge kontra sa San Miguel Beermen. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Lahat po ng shoutout natin nasa dulong bahagi po ng videong ito. Ipinakita nga po ni Stephen Holt kung gaano niya na-embrace ang winning culture ng Barangay Ginebra San Miguel matapos siyang tanghaling best player of the game sa panalo ng Barangay Ginebra San Miguel sa Meralco Bolts para umabante na sila sa semifinals ng 49 season ng PBA Governors Cup. Ang Rookie of the Year last season ay nagambag po ng kanyang 19 points, 7 rebound, 5 assists. Sapat na yan para tulungan ang kanyang kupunan ng Barangay Ginebra San Miguel na ma-sweep ang All-Filipino Cup champion na Meralco Bolts. Sa panalo po, ito 113-106 sa Game 3 ng kanila pong Best of 5 quarterfinal series dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Narito po si Stephen Holt sa ulat ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Time. Ginawa namin ang trabaho namin ngayong gabi. Patuloy kaming magsisikap, mag-aaral at gusto ko kung saan patungo. Ito ang kanyang kauna-unahang semifinal trip. Bagay naman na labis niya pong ikinatuwa. Siyempre, hindi naman po mangyayari. Hindi naman po nangyari ito nung siya po ay nasa Tira Firma Jeep. At ngayon, kasama na niya ang pinakasikat na ball club sa bansa. Masayang masaya si Stephen Holt. It's a big time for my career. Sabi nga po niya, sabi pa nga po yan ng 32 years old guard na nagmula sa kanya pong professional career sa Canton Charge ng NBA D-League noong pong 2014. At ito din ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon ng makipagkompetensya sa mas mataas na antas ng basketball. Lalo na galing siya sa isang kupunan na tulad ng Tira Firma na kung saan ang tanging hangad lamang ay simple makapasok sa playoffs at ang isang bagay na nagawan naman nila last conference. Kumbaga eto, nakakalaban nga po nila ang San Miguel Beermen po dyan. Iba ang bagong kupunan ni Stephen Holt ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel. Ang gusto kasi ng Ginebra, siyempre, playoffs, semifinals at championship game. At yan din po naman ang eksaktong sinabi ni Stephen Holt. Narito pong muli si Stephen Holt sa ulat pa din ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Time. Ibig kong sabihin, ang layunin noong nakaraang season sa Tira Firma ay tungkol lamang sa pagpasok sa playoff. At kaya, sa sandaling natutunan ko ang tungkol sa trade pagdating sa Ginebra ngayon na ang mga layunin ay malinaw na ibang-iba. Sa ngayon, may konting pahinga ang Barangay Ginebra San Miguel mga shooters dahil nauna na nga po sila dito sa semifinals dahil aantayin po nila kung sino ang mananalo sa pagkita ng Converge 5Xers. Bago po natin pag-usapan niyang San Miguel Beermen at Converge, narito po ang huling bahagi ng pahayag ni Stephen Holt sa ulat pa din po yan ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Time. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpasok sa playoffs. Ito ay tungkol sa pagpasok sa Final Four at pagkuha ng championship. Yan po ang sinabi ni Stephen Holt. Sa nasabi nga pong panalo ng Barangay Ginebra San Miguel, 6 na player ng mga kabarangay ang nagbuhos ng puntos sa pangunguna po ng kanilang resident import na si Justin Brownlee. Mayroon po siyang 23 points. Ito ang best player natin na si Stephen Holt, mayroong 19. Kasama rin po yung 19 points ni Japhet Aguilar, 17 galing kay RJ Avarientos, 17 din po galing kay Maverick Hamnisi, at 16 points ang nanggaling naman kay Scotty Thompson. At sa Meralco Bulls naman, may 5 player din naman po sila na pumasok sa double-digit performance. Siyempre, pinangunahan sila ng kanilang import na si Durham na mayroon pong 38 points, si Quinto 19, si Chris Newsa mayroon pong 14, Cliff Hodge mayroong 10 at si Banchero mayroon naman pong 10 puntos. Balanse din naman yung naging scoring ng dalawang koponan. Hindi lang talaga kinaya ng Meralco Bulls ang naging buhos ng puntos pagpasok nga ng fourth quarter dahil lumamang pa po sila dyan ng hanggang 12 points. Pero ito, dalawang magkakasunod na 4-point shot ang pinakawalan ni resident import at Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin
Brownlee para itakas ng Barangay Ginebra ang panalo at mag-antay na lamang ng kanilang makakalaban sa papalapit na o pagbubukas naman ng semifinals kontra sa dalawang kupunan na San Miguel Beermen or Converge Fiberxers. Ito, pag-uusapan po natin yung second game. Tinalo nga po ng Converge Fiberxers at hindi na nga po nila sinayang ang pagkakataon ng Converge para manalo dahil hindi po ito madaling misyon dahil San Miguel Beermen lang naman kasi ang kanilang katapat. Kaya naman itong si Alex Stockton ay hindi na pinalampas ang pagkakataong dalhin pa sa Game 4 ang kanilang best of 5 quarterfinal series ng San Miguel Beermen matapos po siyang magsalpak ang two-way guard na si Alex Stockton ng isa pong buzzer beater na muntik na pong ma-eject yan itong si Alex Stockton sa laro. Pero binago nga po ng mga referees ang kanilang decision sa halip na flagrant foul penalty 2 binaba sa F1 para manatili sa laro at instead na out of the playing court ay nagpahinga lamang po ito sa bench ng 3 minuto at pagbalik nga po niya tinulungan ng kanyang kupunan para humabol sa malaking kalamangan ng San Miguel Beermen na umabot pa sa 27 points at agawin ang panalo 114-112. Narito po si Alex Stockton sa ulat ni Justin Bacnis ng tiebreaker time. Halos maubos ko ang laro. May kailangan akong gawin, natutuwa lang ako na ginawa ko ang shot na iyon at nagkaroon kami ng isa pang pagkakataon. Pinangunahan nga po ng 26 years old na si Alex Stockton ang panalo ng Converge kontra sa San Miguel Beermen sa kanya pong 20 points, 7 rebound, 8 assists, 1 steal, almost triple-double at sapat yan para tanghalin din po siyang best player of the game. Narito pa po ang dagdag na pahayag ni Alex Stockton sa ulat pa rin ni Justin Bacnis ng tiebreaker time. Shoutout sa mga referees na nagpalit ng tawag dahil wala ako dito ngayon kung tama naman wala siya dun sa laro kung patuloy yung ganun tawag dahil thrown out na siya mga shooters. Pero sinasabi nga pong panalo ng Converge Fiberxers, 6 na player din nila nagtulong-tulong para sa double-digit performance. Sa likod nga po ng kanilang sentro na si Justin Arana na kumamada ng 23 points. Kasunod po dyan ang 20 ni Stockton. Yung import po nila si Jones may 17, si Santos may 17, si Caralipio nagbuhos din ng 11 points. 10 naman po dyan kay Winston at nasayang naman ang 39 points ng San Miguel Beermen import na si EJ Anosike. Kasunod po dyan ang 17 ni CJ Ferres, 14 ni Lassiter, at 12 mula kay Junmar Pajardo at 12 rin mula kay Terence Romeo. Mga shooters, at ang mga game schedule mamaya, tatapusin na ba ng Rain or Shine ni Last of Painters or hihirit pa ng Do or Die Game 5 ang Magnolia na magmumulta daw ang kanilang head coach na si Coach Chito Pictolero. Ayon po mismo yan kay Commissioner Willie Marshall. At sa second game, gusto na ding humirit, gusto pa rin humirit ng NLEX Road Warriors ng Do or Die Game 5. Pero gusto na po ng mga bataan ni Coach Chot Reyes na tapusin na ang kanilang best of 5 quarterfinal series sa kanilang pong sister team na NLEX Road Warriors. At yan ang sabay-sabay po nating sasaksihan mamaya sa ganap na alas 5 ng hapon. At yan po yung unang laro at sa second game naman 7:30 PM ng gabi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Pero bago po natin tapusin, katulad ng ating nakagawian, shoutout po kina